Kung di kayo makakonect sa yung laptop through cellphone na di kayo makapag-transfer ng file dahil di niya nababasa yung internal storage or SD card ng yung cellphone, ay samahan nyo ako at tuturuan ko kayo kung paano ko ginawa yung sa akin. Here we go. Isang magandang pagpalang araw sa inyo lahat mga kababayan. Gusto ko lang sanang i-share kasi dati-dati naman ginagamit ko yung cellphone ko para makapag-transfer sa laptop. Kaso nga lang, nung nag-update ako ng cellphone tapos nag-update din ako ng laptop, ay hindi na ako maka-access. Hindi niya nare-read yung phone ko sa aking laptop. So samahan nyo ako. Ipipix natin at share ko lang kung paano natin settings. Sa settings lang to gagawin natin. So bagong lahat, ako pala si Ronnie, kasalukuyang OFW dito sa bansang Kuwait. Please support my channel, like, share, and subscribe. Here we go. Samahan nyo ako at ipipix natin. So testing muna natin. Ito yung cellphone ko. Hindi na ako mapag-transfer ng file eh. So testing muna natin. Pero ginagamit ko naman to dati, biglaan na lang. Para sa ganun magawa natin ng paraan. May share ko kung paano natin gawa ng paraan. So i-ano natin yung cable. Okay, testing. USB charging only, dapat to mayroon kang option na iba. So ito siya. Okay, tignan natin. Charging lang yung option kasi pagpunta tayo sa PC, ito siya yung Ronnie E15, yung yung cellphone ko sa Samsung model. So pag clinic natin to, empty siya. So hindi niya na-detect yung cellphone, itong cellphone ko. So meron tayong gagawin at i-share ko sa inyo at sana sa ganun makatulong din kung mangyari din man sa inyo to na yung cellphone nyo is di kayo makakonect para sa mag-transfer ng file. Okay, so let's go. Testing muna natin one time. Ito, click natin. Ito yung device natin, Samsung A15. Pinalitan ko yung pangalan, Ronnie. So pag click natin, talagang siya, empty. So let's go. Gawa natin ng paraan. I-share ko sa inyo kung paano ko siya nabuksan ulit. Okay, kasi di talaga ako makapag-transfer ng file. So ito, dito sa ating cellphone, ang gawin natin ay punta tayo sa settings, then hanapin natin yung about phone. Pagkatapos hanapin natin yung software information. Okay, click natin. Pagkatapos ng software information, hanapin natin yung build number. Kailangan yung i-click ng 7 times. Okay, makikita nyo yan. Okay, so yan. Tapos kung may password kayo, i-enter nyo. Okay, 7 times. Again, i-click yung build number, password, enter natin. Okay, pagkatapos allow developer settings, okay mo lang siya. Pagkatapos niyan ay ito na siya yung lalabas. Tapos back lang tayo. Tapos i-search natin yung USB configuration. Okay, USB lang i-type natin. Okay, USB. Okay, tapos hanapin natin yung default USB configuration. Ito siya. Okay, pagkatapos diyan, hanapin natin ulit yung default USB configuration ulit. Okay, click natin. Okay, so ito makikita natin na yung phone ay naka-charging phone only. Kaya pala di mag-transfer yung file sa aking laptop nung nag-update. So ang gawin natin, transfer files na lang natin yan. Okay, kasi mayroon transferring images,
MIDI, USB transferring, at saka transferring files. Okay, i-click natin yan. So mag-back tayo. Okay, so dito sa developer options, pwede na nating i-off yan. Okay, so back na tayo. I-testing natin kung mabubuksan na natin yung cellphone natin sa may laptop. Ito siya. Ayun, lumabas na dito yung mga next device. Oh. Kanina to wala to. So subukan natin i-next to. Tignan lang natin. Ayun. So i-close natin to. Makikita na natin dito. Then go tayo this PC. Ito yung aking cellphone. E15. Ronnie. Nilagyan ko yung pangalan ko. Ayun. Ito na yung internal storage saka yung SD card. Pag binuksan natin, yan, pwede na tayong magano na yung mga picture, videos, transfer. Doon naman sa kabila, sa may SD card. So, ganun lang kasimple. Nandito na yung mga files. Kasi kanina talagang di ko mabuksan nung nag-update tong laptop ko. At saka tong cellphone, in-update ko rin. Nung trinay kong mag-transfer ng file, ay di na ako makapag-transfer. So, ganun lang pala kadali. So, sana nakatulong tong video na to, mga kababayan. Madali lang pala. Sundan nyo lang yung ginawa ko at kailangan lang talaga sa settings. So, ganun lang kasimple at ngayon, pwede na akong mag-transfer ng file sa aking cellphone ulit. So, sa settings lang talaga yan. Kasi nga, ginagamit ko naman dati na mag-transfer ng file sa aking cellphone. Kaso tulad ng sabi ko, nung nag-update ako, tapos bigla na lang, hindi na maka-access. So, ganun lang. Sundan nyo na lang yung ginawa ko. Kung in case na nangyari sa inyo, ganun lang kadali at kasimple yung pag i-settings para sa ganun maka-access kayo ulit doon sa cellphone nyo, transfer ng mga videos at saka pictures at kung ano-ano pa. So again, maraming salamat sa iyong pagsama at ako pala ulit again si Ronnie, kasalukuyang OFW dito sa bansang Kuwait. Pa-support naman ang channel ko, like, share, and subscribe. At kita-kits sa mga sunod kong videos. At wag rin kalimutan na click yung notification bell para updated kayo lagi sa mga susunod kong videos. Again, have a nice and great day to all of you again.